Movie recap Tagalog here. Isang batang babae ang lumabas at nasilayan ang nakapanlulumong kalagayan ng lungsod. Sa himpapawid, walang tigil na binobomba ng isang nakakatakot na hukbo ng mga dayuhan ang mga gusali. Nang makita ng isang sundalo ang bata, agad itong sumugod, determinadong huwag mag-iwan ng kahit sinong tao na buhay. Sa napakadelikadong sandaling iyon, isang palaso ang biglang lumipad at pumigil sa pag-atake. Sa di kalayuan, makikita ang isang lalaking may pana at mga palaso na matapang na nakikipaglaban. Ang bayaning iyon ay si Hawkeye, ang walang kapantay na mamamana. Wala siyang maladyos na kapangyarihan, hindi siya mutant, at wala rin siyang pambihirang yaman o makabagong teknolohiya. Ngunit dahil sa kanyang matibay na kalooban at hindi matitinag na determinasyon, nakasama siya ng iba pang mga superhero sa pagsagip sa mundo. Dahil sa pagbitik ni Thanos, kalahati ng lahat ng buhay sa universo ang naglaho. Bilang resulta, maliban kay Hawkeye, ang buong pamilya niya ay namatay. Mula noon, kusang lumayo siya sa mundo at nagbagong anyo bilang si Ronin. Nagsimula siyang parusahan ang masasama at gumawa ng kabutihan sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mabilang na mga sindikato at gang ang bumagsak sa ilalim ng kanyang espada hanggang sa dumating si Black Widow at maibalik siya sa tamang landas. Ngunit panandalian lamang ang kanyang saya. Sa paghahanap nila sa Soul Stone, nawala kay Hawkeye ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Black Widow. Isang sakit iyon na hindi niya kailanman malilimutan habang siya'y nabubuhay. Nang matapos ang huling labanan, unti-unting bumalik sa normal ang mundo. Naitala sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga bayani at ang kanilang mga kwento ay ginawang mga palabas sa entablado. Sa pamamagitan ng masayang pagtatanghal, muling isinadula ng mga aktor ang pagligtas ng Avengers sa mundo. Muling sumagi sa isip ni Hawkeye ang mga alaala ng kanilang pakikipaglaban nang magkakasama maraming taon na ang nakalipas. Nang makita niya si Natasha sa entablado, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging nagawa niya ay magdahilan na pupunta siya sa banyo upang makaalis. Alam niyang kahit na bumalik na sa kaayusan ng mundo, may ilang tao pa ring naniniwala na tama ang mga paniniwala ni Thanos. Mag-isang naglakad si Hawkeye sa labas ng teatro. Bagamat isa na lamang siyang ordinaryong tao at hindi na isang superhero, mahirap pa rin niyang mapagtagumpayan ang sakit na nasa kanyang puso. Napansin ng kanyang anak na babae ang kalungkutan ng kanyang ama at sinundan siya sa labas upang kamustahin. Naiintindihan niyang nalulungkot ang kanyang ama dahil sa mga alaala ni Black Widow, kaya nawalan ito ng interes sa palabas. Nagpa siya si Hawkeye na ilabas ang kanyang mga anak para sa isang masarap na hapunan. Agad siyang nakilala ng manager ng restaurant. Bilang pagpapakita ng respeto at pasasalamat sa bayani, hindi na nito pinabayaran ng pagkain ng buong pamilya. Matapos ang masayang hapunan, bumalik sila sa kanilang silid sa hotel. Ang bunsong anak na lalaki, dahil sa sobrang pagod, ay nakatulog agad sa sofa. Binuksan naman ng panganay na anak na babae ang telebisyon. Isang ulat sa balita ang nakakuha ng atensyon ni Hawkeye. Agad niyang nakilala ang kasuotang ipinapakita. Iyon ang kanyang uniforme bilang si Ronin. Nagtaka siya kung bakit ito napunta sa balita at nais din niyang malaman kung sino ang nagpapanggap bilang kanya. Samantala, bumalik tayo sa batang babaeng minsang iniligtas ni Hawkeye. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang imahe ng bayaning may pana at mga palaso. Naging inspirasyon iyon para kay Kate na magsanay ng mabuti. Lumipas ang mga taon at lumaki siyang isang tunay na mahusay na mamamana. Bagamat pangarap na niyang maging isang superhero, mula pa noong bata siya, nais ng kanyang ina na maging mas mahinhin at pambabae siya. Iginiit ng kanyang ina na dumalo siya sa engagement party nito kasama ang kasintahang si Jack. Ngunit wala namang paghanga si Kate sa lalaking iyon. Habang nasa kasiyahan, hindi sinasadyang narinig ni Kate ang pagtatalo ng kanyang ina at ng tiyuhin ni Jack na si Armand. Dahil gusto niyang malaman ang dahilan ng kanilang alitan, palihim niyang sinundan si Armand pababa sa basement. Doon ay nadiskubre niya ang isang lihim na subastahan. Naroon din si Jack. Tila may itinatago silang lihim na hindi alam ng iba. Mas lalo pang nagulat si Kate nang makita niyang ang isa sa mga ipinapasubastang bagay ay ang kasuotan at espada na dating ginamit ni Ronin. Habang hindi pa siya makapaniwala sa kanyang nakita, biglang sinalakay ng isang grupo ng mga armadong magnanakaw na nakamaskara ang lugar. Ang kanilang pakay ay nakawi ng relo mula sa dating pasilidad ng Avengers. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis na sinuot ni Kate ang kasuotan ni Ronin at buong tapang na hinarap ang mga magnanakaw. Sa wakas, naranasan niya ang matagal na niyang pinapangarap, ang maging isang bayani. Talagang mabait si Kate. Habang tumataka siya mula sa pinangyarihan, iniligtas pa niya ang isang asong gala na pinangalanan niyang Lucky. Nakuhanan ng isang mamamahayag ang kanyang mga ginawa. Muling lumitaw sa publiko ang imahe ni Ronin. Nakuha rin ito ang atensyon ni Hawkeye. Upang mabunyag ang lihim na namamagitan kina Armand at Jack, mag-isa namang pumasok si Kate sa bahay ni Armand. Sa loob, bukod sa isang natatanging kahon ng butterscotch candy na nasa mesa, natagpuan niya ang bangkay ni Armand. Labis siyang natakot at agad na tumakas. Ngunit sa kanyang pag-alis, nasalubong niya ang mga magnanakaw na umatake sa subastahan. Dahil napakarami ng mga ito, wala siyang nagawa kundi magtago sa kanyang
kanyang sasakyan. Sa pinakamapanganib na sandali, isang misteryosong tao ang dumating upang iligtas siya. Mabilis nitong pinabagsak ang mga magnanakaw at ang taong iyon ay walang iba kundi si Hawkeye. Inalis niya ang maskara ni Kate at nagulat nang makitang isang dalagang babae ang nasa likod nito. Agad naman siyang nakilala ni Kate bilang si Hawkeye at tinanong siya nito kung sino siya. Pagkatapos, isinama ni Kate si Hawkeye sa kanyang apartment. Dahil sa kanyang nakaraang pagkatao bilang si Ronin, marami nang naging kaaway si Hawkeye. Isa na rito ang Tracksuit Mafia na sangkot sa subastahan. Para sa kaligtasan ni Kate, agad siyang tinanong ni Hawkeye kung naibunyag ba nito ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ang tanging naisagot ni Kate ay nakalagay lamang ang kanyang pangalan sa doorbell ng apartment. Hindi nagtagal, natuntun ng Tracksuit Mafia ang kanyang tirahan at nagsimulang maghagis ng mga Molotov cocktail. Mabilis na nilamon ng naglalagablab na apoy ang buong apartment. Wala nang ibang pagpipilian si Hawkeye kundi iwan ang kasuotan ni Ronin at ilikas si Kate palabas ng gusali. Tuwang-tuwa naman si Kate. Akala niya ay dadalhin siya ni Hawkeye sa gusali ng Avengers upang doon magtago. Hindi inaasahan ni Kate ang sagot ni Hawkeye. Sinabi nitong hindi maaari dahil naibenta na ni Tony Stark ang gusali ng Avengers. Kaya napilitan silang magtago sa isang bakanting bahay na pag-aari ng kamag-anak ni Kate. Pagkatapos, nagpa siya si Hawkeye na mag-isang bumalik sa apartment ni Kate upang kunin ang kasuotan ni Ronin. Nagkunwari siyang isang bumbero para makapasok muli sa gusali. Ngunit pagdating niya roon, puro pagkawasak na lamang ang kanyang nakita at wala na ang kasuotan. Dismayado siyang bumalik sa fire truck at nagpalit muli ng ordinaryong damit. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang sticker na may kaugnayan sa cosplay. Bumalik siya sa kanilang pinagtataguan upang gamutin ang mga sugat ni Kate. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang telepono at nakakita ng isang video ng mga bumberong nagbibihis bilang mga karakter. Kinabukasan, kinumpirma ng balita na ang lalaking nakasuot ng kasuotan ni Ronin ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Armand. Dinala ni Hawkeye si Kate sa kumpanya ng kanyang ina. Iniwan niya rito ang kanyang numero at sinabing huwag siyang tawagan maliban na lamang kung totoong may emerhensiya. Pagkatapos ay mag-isa siyang umalis upang hanapin ang kasuotan ni Ronin. Sa pagsunod sa bakas mula sa cosplay sticker, natuntun niya ang isang lugar kung saan ang mga taong nakasuot ng costume ay pawang mga pulis at bumbero. Ayaw ni Hawkeye na magdulot ng gulo, kaya napilitan siyang sumunod sa mga patakaran at lampasan ang iba't ibang hamon. Sa huli, nakipagduelo siya sa isang bumberong nakasuot ng costume ni Ronin at dahil dito ay nabawi niya ang kanyang kasuotan. Pagkatapos makuha ito, itinago niya ang kasuotan sa kanyang aparador at mahigpit na ikinandado. Tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabi ang kanyang plano. Akitin ang mga kaaway palabas ng kanilang pinagtataguan at saka hulihin ang Tracksuit Mafia. Samantala, umuwi naman si Kate upang maghapunan kasama ang kanyang ina at si Jack. Dahil alam niyang nasaksak hanggang mamatay si Armand, sinadya niyang hamunin si Jack sa isang paligsahan sa Eskrima. Gusto niyang malaman kung may itinatago ba ito. Ngunit nanatiling kalmado at hindi natinag si Jack. Dahil wala siyang makuhang impormasyon, gumamit si Kate ng biglaang pag-atake upang pilitin itong ipakita ang tunay nitong kakayahan, bagay na ikinagalit ng kanyang ina at naging dahilan upang mapagalitan siya. Pagkaraan, nakita niyang naglabas si Jack ng isang uri ng candy na kaparehong-kapareho ng natagpuan niya sa pinangyarihan ng pagpatay kay Armand. Mas lalo nitong pinatibay ang hinala ni Kate tungkol sa tunay na pagkatao ni Jack. Nagdahilan siya na mayroon siyang agarang aasikasuhin at dali-daling umalis ng bahay. Naisa na niyang sabihin ang lahat kay Hawkeye. Ngunit nadiskubre niyang nahulog na ito sa kamay ng Tracksuit Mafia. Ngunit ang totoo, bahagi iyon ng plano ni Hawkeye. Sinadya niyang magpahuli upang makapasok sa kanilang himpilan. Doon, tinatanong siya ng mga gangster tungkol sa kinaroroonan ni Kate. Habang naghahanda na siyang lumaban, biglang dumating si Kate sa kanilang pinagtataguan. Nagulat kapwa si Hawkeye at ang mga magnanakaw sa kanyang pagdating. Agad namang ipinaalam ng mga tauhan ang pangyayari sa kanilang pinuno. Dito naman ipinakilala ang isang bagong karakter na si Maya. Siya ay bingi at nawalan ng isang paa. Lumaki siya kasama ang kanyang ama na miyembro ng naturang gang. Habang siya ay tumatanda, masigasig siyang nagsanay at kalaunan ay naging isang mahusay na mandirigma. Ngunit isang araw, pag-uwi niya sa kanilang tahanan, nasaksihan niya si Ronin na nilulusob ang buong gang. Sa kanyang harapan mismo, napatay ni Ronin ang kanyang ama. Mula noon, naging determinado si Maya na hanapin si Ronin at magiganti. Ngayon, parehong nasa kanyang kamay sina Hawkeye at Kate. Nais niyang alamin kung sino talaga ang tunay na Ronin. Ngunit sinabi ni Hawkeye na napatay na ang tunay na Ronin ni Black Widow, na siya ring nag-alay ng sariling buhay upang iligtas ang mundo. Hindi iyon pinaniwalaan ni Maya. Agad niyang sinimulang atakihin si Kate. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling ipinaliwanag ni Kate na napulot lamang niya ang kasuotan sa auction. Bigla namang nakawala si Hawkeye mula sa pagkakatali at mabilis na tumakbo patungo sa ikalawang palapag. Hinabol siya ni Maya at sunod-sunod siyang inatake. Hindi agad nakapag-react si Hawkeye at bumagsak siya sa sahig. Mabilis siyang tumayo upang lumaban. Ngunit sinipa siya ni Maya sa ulo dahilan upang matanggal ang kanyang hearing aid. Agad na nawalan ng pandinig si Hawkeye. Habang hinahabol siya, nakuha niya muli ang kanyang pana at mga palaso. Gumamit siya ng 2 palaso upang maipako si Maya sa pader at isa pang palaso upang palayain si Kate. Nang mabawi niya ang kanyang pana at mga palaso, mabilis niyang pinabagsak ang buong grupo ng mga magnanakaw. Nakuha rin niya muli ang kanyang hearing aid at pagkatapos ay mabilis silang tumakas ni Kate mula sa lugar. Mahigpit silang hinahabol ng mga kalaban. Pinatakbo ni Hawkeye ang sasakyan palabas ng pagkubkob, habang itinaas naman ni Kate ang kanyang pana at mga palaso upang gumanti ng atake. Ipinaalala ni Hawkeye
Hawkeye na espesyal na ginawa ang lahat ng mga palasong iyon, kaya kailangan niyang mag-ingat sa paggamit ng mga ito. Pinakawalan ni Kate ang isang palaso. Agad na napuno ng napakaraming malaluwad na materyal ang lugar kung saan ito tumama. Ginamit ni Hawkeye ang kanyang kahangahangang husay sa pagmamaneho upang mas maging epektibo ang mga pag-atake ni Kate. Sunod-sunod namang nagpaputok si Kate ng mga palasong eksaktong tumatama sa target. Naabutan sila ni Maya. Muling nagpaputok si Kate, ngunit walang naging epekto ang mga palaso. Nang makita niyang naghahanda ng umatake ang mga kalaban, mabilis na ipinasok ni Hawkeye ang sasakyan sa isang paggawaan ng mga Christmas tree. Ayaw pa ring sumuko ng sasakyan ni Maya. Binigyan ni Hawkeye si Kate ng 2 corrosive arrow. Agad niya itong pinakawalan patungo sa mga traffic light upang gawing mas madali ang pag-U-turn. Mabilis na nagkarera ang 2 sasakyan sa ibabaw ng tulay. Muli silang naabutan ni Maya at sinubukang atakihin. Pinakawalan naman ni Kate ang isang smoke arrow papasok sa sasakyan ng kalaban. Nahadlangan ang paningin ni Maya kaya nawalan ng kontrol ang sasakyan at lumihis sa kalsada. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabara ang daan sa kanilang harapan kaya napapreno si Hawkeye. Sa likuran nila, patuloy pa ring humahabol ang mga kalaban. Mabilis na tumingin sa paligid si Hawkeye at napagtantong wala na silang matatakasan. Bumaba siya ng sasakyan, kumuha ng isang blunt arrow at ibinigay ito kay Kate. Sinabi niyang paputukin ito pataas upang kapag bumagsak ay tumama sa mga kalaban. Sabay na inihanda ni na Hawkeye at Kate ang kanilang mga pana. Pinakawalan ni Kate ang palaso at gumuhit ito ng perpektong kurba sa himpapawid. Samantala, nakahanda na ang espesyal na palaso ni Hawkeye. Namangha si Kate sa kanyang nakita. Ang dulo ng palasong iyon ay naglalaman ng PIM particles na kayang magpalaki o magpaliit ng anumang bagay ayon sa kagustuhan. Bago pa siya tuluyang makapag-react, kumuha na naman si Hawkeye ng isa pang palaso. Ngunit sa pagkakataong ito, USB drive ang nasa dulo ng palaso. Bago pa makapagtanong si Kate, biglang sumugod si Hawkeye. Hinugot niya ang vacuum-sealed na palaso mula sa windshield. Samantala, pinaputukan sila ng tracksuit mafia mula sa likuran. Agad namang humugot ng pana si Kate at gumanti ng atake. Habang tumatakbo pabalik si Hawkeye, muling nagpaputok ng palaso si Kate. Ngunit wala itong naging epekto. Lumalabas na ang palasong iyon ay isa lamang kasangkapang ginagamit noon ni Hawkeye para malayuang makakopya ng data. Nang mapagtanto ng mga kalaban na nalinlang sila, huli na ang lahat. Tumalon sina Hawkeye at Kate mula sa tulay at matagumpay na lumapag sa isang tren ng subway. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag. Pinuri ni Hawkeye ang husay ni Kate sa paggamit ng pana. Matapos makaligtas sa panganib, naghanap si Kate ng taong makakakumpuni sa hearing aid ni Hawkeye. Kalaunan, habang kumakain sila ng tanghalian, ibinahagi ni Kate ang kanyang pangarap na maging isang bayani. Sinabi ni Hawkeye na hindi madali ang landas na yon dahil kailangan niyang magbayad ng mabigat na kapalit. Ngunit hindi ganong pinansin iyon ni Kate. Gumawa pa nga siya ng bagong disenyo ng battlesuit para kay Hawkeye. Ngayon ay isa na silang koponan. Bagamat nag-aatubili si Hawkeye, wala na siyang ibang mapagpipilian. Habang naglalakbay sila, ibinunyag niya kay Kate na si Maya ay isa lamang mababang pinuno sa organisasyon. May mas makapangyarihang tao pang nasa itaas niya. Ikinuwento rin ni Kate kay Hawkeye ang tungkol sa pagtatago ni Jack ng kanyang tunay na pagkatao at pinaghihinalaan niyang may kaugnayan ito sa lahat ng nangyayari. Upang malaman ang katotohanan, bumalik ang dalawa sa mansyon ni Kate. Nais niyang gamitin ang security system ng kumpanya ni Eleanor upang siyasatin ang nakaraan ni Jack. Tutal, si Eleanor ay isa sa pinakamalalaking personalidad sa larangan ng seguridad. Ngunit hindi inaasahan, pagkapasok pa lamang niya sa sistema ay agad siyang na-logout. Sa sandaling iyon, napansin ni Hawkeye na tila may nagbabantang panganib sa loob ng mansyon. Habang nag-i-inspeksyon siya sa paligid, naramdaman niyang may nakatutok na espada sa kanyang leeg. Ang may hawak ng espada ay walang iba kundi si Jack. Maya-maya, naupo silang apat upang mag-usap. Doon nalaman ng ina ni Kate na tinutulungan nito si Hawkeye. Lubhang nag-alala si Eleanor, lalo na't maging si Black Widow, isang napakahusay na ahente, ay isinakripisyo ang kanyang buhay habang nasa misyon. Tiniyak naman ni Hawkeye kay Eleanor na gagawin niya ang lahat upang mapanatiling ligtas ang kanyang anak. Pag-alis niya, sinamantala rin niyang bawiin ang kanyang natitiklop na espada at ang kumpletong kagamitan ni Ronin. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang asawa. Nais niyang magsaliksik ito tungkol kay Jack at sa security company ni Eleanor. Hindi nagtagal, tumawag pabalik ang kanyang asawa. Doon nila nalaman na ang tracksuit mafia ay isa lamang panakip butas. Ang tunay na may-ari ng kumpanya ay si Jack. Ginagamit niya ang kumpanya para sa money laundering. Mula rin sa kanyang asawa, nalaman ni Hawkeye na ang tunay na dahilan kung bakit sinalakay ng tracksuit mafia ang auction ay upang nakawin ng isang Rolex na relo mula sa base ng Avengers. Agad siyang nabigla. Mukhang may mahalagang lihim na nakatago sa relong iyon. Pag-uwi niya, maingat na nilagyan ni Hawkeye ng cold compress ang kanyang noo. Habang naghahanda na siyang magpahinga, tumunog ang doorbell. Laking gulat niya nang makita si Kate na dumating upang maagang magdiwang ng Pasko kasama siya. Ikinuwento ni Hawkeye ang resulta ng kanyang investigasyon tungkol kay Jack. Dahil dito, lalo pang nakumpirma ang mga hinala ni Kate. Pagkatapos, nagsuot silang dalawa ng mga kasuotang pamasko at sama-samang nagdekorasyon ng Christmas tree. Ipinagmalaki ni Hawkeye na kaya niyang magpabagsak ng tao gamit lamang ang isang barya sa loob ng 6 na metro. Hindi agad naniwala si Kate, kaya kinailangan niya itong ipakita. Agad namang ninais ni Kate na matutunan ang teknik. Ang prinsipyo nito ay ang mabilis na pagpitik ng barya gamit ang daliri. Hindi inaasahan ni Hawkeye na may pambihirang talento pala si Kate. Matapos lamang ang ilang pagsubok, madali niya itong natutunan. Tinanong ni Kate kung alin ang pinakamagandang palasong na ipana ni Hawkeye sa buong buhay niya. Ngumiti si Hawkeye at sinabing iyon ang palasong hindi niya kailanman pinakawalan. Dahil noon, si Black Widow ang kanyang target. Ngunit hindi niya ito tinuluyang
inatake. Kaya kalaunan ay nagawang kunin at i-recruit ni S.H.I.E.L.D. si Natasha. Sa puntong iyon, hindi napigilan ni Hawkeye ang malungkot na alaala. Ang pagkamatay ni Black Widow ay sugat na hindi kailanman maghihilom sa kanyang puso. Kinabukasan, nagsimula silang dalawa sa kani-kanilang misyon. Nagtungo si Kate upang bawiin ang mga espesyal na palasong kanyang pinakawalan, habang si Hawkeye naman ay nakipagkita kay Kazi, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Maya. Ipinagbawal ng mga nakatataas kay Maya ang patuloy na paghahanap kay Ronin. Ngunit tuluyan ng nilamon ng galit ang kanyang katinoan. Sinabi ni Hawkeye kay Kazi na kumbinsihin si Maya na huminto na. Kung hindi magiging maganda ang kahihinatnan niya. Pagbalik sa bahay, nakatanggap si Hawkeye ng mensahe mula kay Laura. Ipinaalam nito ang lokasyon ng Rolex. Samantala, gamit ang kanyang mga koneksyon, matagumpay na nabawi ni Kate ang mga espesyal na palaso. Agad silang nagtungo sa lugar kung saan naroon ang relo. Habang iniisip pa ni Hawkeye kung paano sila makakapasok sa tirahan ng kalaban, kusang kumilos si Kate nang hindi nagpapaalam. Mas lalo pang napahiya si Hawkeye nang malakas na ipahayag ni Kate na nasa isang misyon silang dalawa. Dahil dito, napaniwala pa niya ang isang matandang lalaki na may problema siya sa pag-iisip. Pagdating nila sa tamang palapag, mahusay na nabuksan ni Kate ang nakasarang pinto. Pagkapasok pa lamang niya, may nakita siyang kumikislap na bagay. Sa takot, agad siyang nagpaputok ng dalawang bubble arrow. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, isa lamang pala itong kumikislap na ilaw. Habang minamatyagan ni Hawkeye ang paligid mula sa labas ng gusali, hinanap naman ni Kate ang Rolex sa loob. Napakahalaga ng relong iyon dahil naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa maraming ahente. Kapag napunta ito sa maling kamay, tiyak na malalagay sila sa matinding panganib. Hindi nagtagal, natagpuan ni Kate ang relo. Ngunit kasabay nito, may nakita rin siyang isang listahan. Nakasaad doon, hindi lamang ang impormasyon tungkol kay Hawkeye, kundi pati na rin ang mga detalye tungkol sa kanyang pamilya. Ipinabatid ni Hawkeye kay Kate na ito ang apartment ni Maya at sinabi niyang mabilis siyang umatras. Nakita na rin ni Kate ang larawan ni Maya. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, may narinig na silang ingay ng bakbakan mula sa panig ni Hawkeye. Sa isang saglit na pagkaabala ni Kate, siya ay biglang natulak at naitumba ni Maya mula sa likuran. Tumayo siya agad at nagsimulang maghagis ng mga bagay sa kalaban. Samantala, si Hawkeye naman ay nakikipaglaban sa isang misteryosong tao sa labas. Napagkamalan niyang si Maya ang kaharap niya, habang ang tunay na Maya ay si Kate ang inaatake. Bumitaw si Hawkeye ng pana at pinakawala ng isang palaso sa tamang anggulo. Naiwasan naman ni Kate ang paparating na kutsilyo. Kinuha niya ang kanyang pana at palaso at mabilis na lumabas ng apartment. Pero bago pa man siya makababa, siya ay muling napabagsak ng misteryosong tao. Naglabas ng baril ang taong ito at tinutukan siya. Agad na sumugod si Hawkeye para protektahan si Kate. Sa sandaling iyon, dumating din si Maya at sumali sa pag-atake. Naibagsak ang baril mula sa kamay ng misteryosong tao. Mabilis na sinipa ni Kate ang baril pababa ng hagdan. Napakabilis at liksi ng misteryosong kalaban. Nakipaglaban ito sa tatlong tao nang sabay ng hindi nagpapakita ng kahinaan. Maging si Kate ay naihagis pababa ng hagdan ng kalaban. Ngunit tila hindi naman intensyon ng misteryosong tao na makasakit ng lubusan. Nauna pa nitong tinalian si Kate gamit ang lubid. Nag-alala si Hawkeye sa kaligtasan ni Kate. Pinutol niya ang lubid at sinabihang umuwi na muna ito. Pero tumanggi si Kate at muling umakyat sa itaas. Nagpatuloy ang bakbakan ng tatlo sa itaas. Pagdating ni Kate sa tuktok, nagpaputok siya ng espesyal na palaso na nagpabagsak sa kanilang tatlo. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinamaan si Maya sa balikat. Nang makita ni Maya na hindi pabor ang sitwasyon, pansamantala siyang umatras. Kasabay nito, naalis ni Hawkeye ang maskara ng misteryosong kalaban. Lumalabas na siya pala si Yelena, kapatid ni Black Widow, ang pangalawang Black Widow. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid, minana ni Yelena ang titulong Black Widow at inatasang patayin si Hawkeye. Dahil naniniwala siyang may pagkukulang si Hawkeye sa pagprotekta kay Natasha, nagbigay siya ng senyales na hindi siya kalaban, tinanggal ang kanyang harness at tumalon palayo, nawala sa dilim ng gabi. Pansamantalang lumipas ang panganib at bumalik si Hawkeye sa kanyang malamig na asal. Ipinakita ng paglitaw ni Yelena na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Halos masaksihan na naman ni Hawkeye ang pagkamatay ng isa pang kasamahan. Kaya sinabi niya ng matindi kay Kate na huwag na siyang sumunod pa sa kanya dahil iyon ang pinakamainam na paraan upang maprotektahan siya. Tungkol naman kina Black Widow at Yelena, si Black Widow ay dati nang pinaghahanap dahil sa pagtulong niya sa pagtakas ni Captain America. Sa panahon ng pagtatago niya, muli niyang nakasama si Yelena. Magkasama nilang winasak ang Red Room, ang base kung saan nililikha ang mga Black Widow. Pagkatapos magpaalam sa kanyang kapatid, si Natasha ay naglakbay upang hanapin si Captain America na ang layunin ay iligtas sina Falcon at Bucky mula sa kulungan sa isla. Samantala, si Yelena naman ay tumanggap ng misyon na palayain ang iba pang Black Widows sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit isang araw noong 2018, natagpuan ni Yelena at ng kanyang grupo ang isang Black Widow. Matapos ang isang matinding bakbakan, ginamit ni Yelena ang Red Serum, ngunit hindi niya alam na hindi pala kontrolado ang kanyang kalaban. Sa kalaunan, matapos ang hindi pagkakaunawaan, nag-usap ang dalawa. Nang mabanggit si Natasha, tumayo si Yelena at pumunta sa banyo. Sa sandaling iyon, nangyari ang pitik ni Thanos. Mula sa pagkawala hanggang sa muling pagbalik, 5 segundo lang ang lumipas para kay Yelena, ngunit 5 taon na pala ang lumipas sa labas na mundo. Ang mga dating kaibigan niya ay may mga pamilya at anak na. Lahat ng ito ay dulot ng pitik ni Thanos.
Ang una sanang gustong gawin ni Yelena ay hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli, isang lapida na lang ang natagpuan niya. Alam niya na isinakripisyo ni Natasha ang sarili sa laban kontra kay Thanos upang iligtas ang mundo. Sa puntong ito, lumitaw ang bagong direktor ng CIA na si Valentina. Sinabi niya kay Yelena na si Hawkeye ang responsable sa pagkamatay ni Black Widow at inatasan niya si Yelena na patayin si Hawkeye. Tinanggap ni Yelena ang misyon at bilang ikalawang Black Widow, isinagawa ang kanyang unang pagtatangka sa pagpatay kay Hawkeye. Mas tama pa nga, gusto lang niyang humingi ng paliwanag dito. Mabuti na lang, dahil sa pakikialam ni Kate, nabigo ang kanyang unang misyon. Dahil sa pagpapalayas ni Hawkeye, umuwi si Kate na wasak ang damdamin. Pakiramdam niya ay hindi siya sapat na malakas at naging pabigat lang siya sa kanyang mga kasamahan. Inalo siya ng kanyang ina na si Eleanor habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Sa huli, hindi na napigilan ni Kate ang sarili. Sinabi niya sa kanyang ina ang sikreto tungkol sa money laundering ni Jack para sa sindikato. Kinabukasan, inireport ni Eleanor si Jack sa pulis. Ngunit iginiit ni Jack na siya ay pinagbibintangan lamang. Sinabi niyang patutunayan niya ang kanyang inosente at babalik sa Christmas party. Matapos ang gulo, malubhari ng tinamong sugat ni Maya. Pinayuhan siya ni Kazi na wag nang makipag-ugnayan pa kay Ronin. Ngunit tumanggi si Maya na sumuko. Kinagabihan, bumalik si Kate sa apartment na muntik nang masunog. Hindi niya inaasahan, naroon na si Yelena na naghihintay sa kanya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Yelena at diretsahang sinabi na ang misyon niya ay patayin si Hawkeye. Tinawag pa niya si Hawkeye na isang mapagkunwari at masamang tao. Binalaan din niya si Kate na wag makialam sa kanyang pakay kay Hawkeye. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Sa kabilang banda, matamang tinitigan ni Hawkeye ang bantayog bilang alaala ng labanan sa New York. Naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Black Widow. Tahimik niyang inamin sa sarili na labis niya itong namimiss. Upang protektahan ang kanyang pamilya, nagpasya si Hawkeye na hanapin ang pinuno sa likod ng tracksuit mafia. Gusto niyang ayusin at tapusin ang lahat ng issue kay Maya nang minsanan lamang. Gamit ang katauhan ni Ronin, nakipag-ayos si Hawkeye ng isang pagkikita sa mga tauhan ni Maya. Pumunta siya sa locker at kinuha ang kasuotang Ronin. Kinagabihan, lihim na naglatag ng patibong si Maya. Hinihintay lang niya na lumitaw si Ronin upang mahuli ito. Ngunit minamaliit niya ang kakayahan nito. Isa-isa niyang nabuwal ang kanyang mga tauhan. Nang makita ito, nagmamadaling bumunot ng baril si Maya at walang patumanggang nagpaputok sa dilim. Nang maubos ang bala, biglang lumitaw mula sa anino si Hawkeye na suot ang kasuotang Ronin. Walang imik, nagsimula ang matinding labanan ng dalawa. Sa maikling sagupaan pa lang, natalo na si Maya. Ngunit hindi siya pinatay ni Hawkeye. Hinubad niya ang kanyang maskara at binalaan si Maya na kung gagalawin niya ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. Sinabi rin ni Hawkeye na isa lamang siyang piyesa sa laro ng ibang tao. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay dahil sa isang impormante. At ang impormanteng iyon ay si Kazi, isang tapat na tauhan ng boss. Hindi ito pinaniwalaan ni Maya. Agad niyang inagaw ang sandata ni Hawkeye at tinangkang patayin siya. Biglang may palasong mabilis na sumulpot. Napigilan si Maya at ang bumana ay walang iba kundi si Kate. Nang lumingon si Maya, nawala na si Hawkeye na parang bula. Nabigo na naman ang kanyang pagtangkang paghiganti. Ang mga sinabi rin ni Hawkeye ay nagpasimula ng pagdududa ni Maya kay Kazi. Habang pauwi, sinabi ni Kate kay Hawkeye na ang asasin ay si Yelena, ang nakababatang kapatid ni Natasha. Tahimik na napaisip si Hawkeye matapos itong marinig. Hindi niya maunawaan kung bakit gusto siyang patayin ni Yelena. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Kate ng mensahe mula kay Yelena. Labis siyang nagulat sa nilalaman nito. Lumalabas na si Eleanor pala ang nagbayad kay Yelena para patayin si Hawkeye at ang kasabwat nito ay si Kingpin, ang pinuno ng tracksuit mafia. Nakipagsabwatan si Eleanor kay Kingpin dahil may malaking utang ang kanyang asawa sa sindikato. Namatay ang kanyang asawa kalaunan kaya napilitan siyang sumunod kay Kingpin. Ngayong nabayaran na ang utang, nagpasya si Eleanor na tumigil na para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit lihim na ipinasa ni Yelena ang impormasyong ito kay Kate. Dahil alam ni Hawkeye ang tungkol kay Kingpin, naniniwala siyang hindi basta-basta palalampasin ni Kingpin si Eleanor. Kaya't nagpasya silang magtulungan ni Kate para labanan si Kingpin. Samantala, nalaman naman ni Maya mula kay Hawkeye na ang pagkamatay ng kanyang ama ay kagagawan ng boss ng sindikato. Dahil dito, nagpasya siyang harapin si Kingpin ng harapan. Dahil wala siyang ebidensya, sinabi niya kay Kingpin na nais muna niyang magpahinga sandali. Pumayag si Kingpin sa labas. Ngunit matapos umalis si Maya, inutusan niya si Kazi na patayin si Maya at si Eleanor. Alam ni Hawkeye na napakalakas ng impluwensya ni Kingpin. Para harapin ito, kailangan nilang ibuhos ni Kate ang lahat ng kanilang lakas. Kaya nagsimula siyang gumawa ng mas marami pang espesyal na palaso. Iba't ibang disenyo ang mga palasong ito na may halong teknolohiya mula sa PIM Technologies at Stark Industries. Sa mga palasong ito, kaya nilang harapin ang buong hukbo. Pagkatapos, dumalo sila sa isang party na inorganisa ni Eleanor. Doon, kinompronta ni Kate ang kanyang ina tungkol sa katotohanan. Sa luha, ipinaliwanag ni Eleanor na lahat ng ginawa niya ay para protektahan si Kate. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jack. Lumalabas na nakapagpiyansa siya at nakalaya. Ibig sabihin, napakalakas ng kapangyarihang nasa likod niya. Sa kabilang gusali, tinutukan ni Kazi si Hawkeye. Walang pag-aalinlangan, pinaputok ni Kazi ang kanyang baril. Iniwasan ni Hawkeye ang mga bala habang pinapakalat ang mga tao. Nasa gitna rin ng mga tao si Yelena. Nang marinig ang putok, gustong itago ni Eleanor ang kanyang anak sa ligtas na lugar. Pero hindi na si Kate ang batang kailangang protektahan. Sinabi ni Kate sa kanyang ina na manatili na lamang at huwag na siyang gumalaw. Nagpasya si Hawkeye na harapin si Kazi. Habang sumusunod si Kate, nakita niya si Yelena. Ang tanging target ni Yelena ay si Hawkeye. Ngunit hindi papayag si Kate na saktan nito ang kanyang kasamahan. Mabilis siyang sumakay sa elevator
upang pigilan si Yelena. Gayunpaman, dahil sa kalaban niyang isang highly trained agent, hindi nagpadalos-dalos si Kate. Matapos ang ilang sandaling pagtansya sa isa't isa, bigla niyang sinampal si Yelena. Tinanong ni Yelena kung bakit niya yun ginawa, at sagot ni Kate ay hindi rin niya alam. Pagkatapos, pinindot ni Kate ang lahat ng button sa elevator. Inihanda naman ni Yelena ang sarili at hinubad ang kanyang coat para sa laban. Nagkasagupa ang dalawa. Sa oras na iyon, si Hawkeye ay tahimik na nakalapit sa bintana na may dalang pana at palaso. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Hinintay niya ang tamang pagkakataon at nagpaputok ng smoke arrows sa kabilang panig. Sa parehong sandali, nakatakas din si Yelena mula kay Kate at bumagsak mula sa itaas patungo kay Hawkeye. Buti na lang at naalerto siya ni Kate, kaya naiwasan ni Hawkeye ang isang nakamamatay na atake. Hindi rin nagpahuli si Kate at gumamit ng rappel para sumunod. Samantala, napapalibutan si Hawkeye ng tracksuit mafia kaya tumalon din siya pababa. Dumating ang dagdag na puwersa ng gang. Mula sa itaas, isa-isang pinatumba ni Kate ang mga kalaban gamit ang kanyang mga palaso. Pagkatapos, pinutol niya ang lubid na sumusuporta sa Christmas tree. Sumunod ay nagpaputok siya ng espesyal na palaso na nagbabagsak sa puno. Paglapag ni Hawkeye, agad niyang nakita ang mga kalaban na patuloy na sumusugod. Sa puntong iyon, naglabas ang mga kalaban ng mga machine gun. Mabilis na kumilos si Hawkeye at nagpaputok ng electromagnetic arrow. Agad niyang hinubad ang kanyang damit na isinuot pala ang combat suit na ginawa ni Kate. At mula roon, sabay na sumugod ang dalawang mamamana sa laban. Pagkatapos gamitin ang espesyal na palaso, nagsabay sila sa malapitan at malayuang pakikipaglaban. Binaril ni Hawkeye ang isang elektrikong palaso para maparalisa ang kalaban. Sunod-sunod na pinakawalan ni Kate ang mga pampatulog na palaso. Patuloy na pinabagsak ng dalawang sharpshooter ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang truck ang mabilis na humarurot papunta sa kanila, pero hindi nagpakita ng takot si Kate. Itinaas niya ang kanyang sandata at pinaliit ang sasakyan. Pagkatapos, inakay ni Hawkeye si Kate palayo. Biglang dumating si Kazi kasama ang kanyang mga tauhan para harangin sila. Nang makita ito, agad na nagpaputok si Hawkeye ng split arrow. Habang papatama na sana si Kazi ng ganti, bigla namang inatake si Hawkeye mula sa likuran ni Yelena. Sa kabilang banda, dumating si Maya sakay ng motorsiklo. Inaasahan niyang sasama si Kazi sa kanya, pero iginiit ni Kazi na isa siyang gangster. Napilitan ng dalawa na gumamit ng dahas para ayusin ang kanilang alitan. Samantala, sinubukang tumakas ni Eleanor ng palihim. Ngunit hindi inaasahan, personal na humarang si Kingpin. Itinapon niya ang bodyguard ni Eleanor at pinunit ang pinto ng sasakyan. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Kate at nailigtas siya sa tamang oras. Pero kahit tinatamaan ng mga palaso, hindi nakaramdam ng sakit si Kingpin. Nagpatuloy si Kate sa pag-atake gamit ang kanyang mga palaso, ngunit mabilis siyang naitapon palayo ni Kingpin. Sa sandaling iyon, piniga ng ina ni Kate ang gas pedal, dahilan para tumilapon si Kingpin. Ngunit agad din siyang nawalan ng malay matapos iyon. Gayunpaman, hindi pa rin nasaktan si Kingpin. Hindi siya isang taong may superpowers at wala ring anumang enhancement. Pero taglay niya ang pambihirang tibay ng katawan. Nang makita ito, muling sumugod si Kate. Pero sa laki at lakas ni Kingpin, wala siyang magawa para makalaban. Pagkabangon niya, nagpaputok siya ng electric net arrow para harangin si Kingpin. Galit na muling sinuntok ni Kingpin si Kate. Sa kabila ng sakit, sinubukan pa rin ni Kate na lumaban. Ngunit muli siyang pinatumba ni Kingpin. Sinira rin ito ang lahat ng kanyang sandata. Walang armas, wala nang pagkakataon si Kate na lumaban. Gumulong siya para umiwas sa mga suntok, pero tinamaan pa rin siya ng malakas na sapok. Ngunit sa pagkakataong iyon, lumampas na si Kingpin sa bawal na hangganan ni Kate. Samantala, patuloy pa rin ang matinding laban ni Kazi at Maya. Alam ni Kazi na hindi niya kayang pantayan si Maya, pero wala siyang matakbuhan. Sa huli, napatay siya sa kamay ng kanyang minamahal. Habang nangyayari iyon, si Hawkeye naman ay patuloy na pinahihirapan ni Yelena. Kahit gaano pa niya ipaliwanag, ayaw maniwala ni Yelena na kusang isinakripisyo ng kanyang kapatid ang sarili para iligtas ang mundo. Matigas ang kanyang loob at patuloy na umaatake kay Hawkeye. Marahil dala ng guilt sa pagkamatay ni Black Widow, hindi na gumanti si Hawkeye. Nang hindi na makayanan ni Hawkeye, itinaas ni Yelena ang kanyang baril. Handa siyang tapusin ito. Ngunit biglang sumipol si Hawkeye. Agad na huminto si Yelena nang marinig iyon. Ito ang lihim na code sa pagitan nila ni Natasha. Alam ito ni Hawkeye na lalo pang nagpapatunay ng matibay na ugnayan nila ni Natasha. Pero hindi maintindihan ni Yelena kung paano nagawa ni Hawkeye na panoorin lang na mamatay si Natasha. Habang iniisip ang kanyang kapatid, napaiyak siya. Lumuhod si Hawkeye at sinabi kay Yelena na naiintindihan niya si Natasha. May sarili itong piniling landas at kailangan nilang matutong tanggapin iyon. Sinabi ni Yelena na mahal niya ang kanyang kapatid. Sagot naman ni Hawkeye, mahal din niya ito. Sa huli, bumitaw si Yelena. Nakipagkamay siya at nakipagkasundo kay Hawkeye. Pagkatapos, isinuko ni Kate ang kanyang ina sa pulisya. Tinapos ni Maya si Kingpin sa isang solong putok. Sa wakas, natapos din ang labanan noong bisperas ng Pasko. Natagpuan ni Hawkeye ang kasama na kailangan niyang protektahan. Pagkatapos, inihatid ni Hawkeye si Kate sa kanilang bahay. Mainit siyang tinanggap ng buong pamilya. Isinauli rin ni Hawkeye ang nawawalang Rolex sa kanyang asawa. Pagkatapos, sabay nilang sinunog ni Kate ang Ronin suit. Tinanong ni Kate kung ano ang tingin niya sa pangalang Lady Hawk. Natawa si Hawkeye at binaliwala ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, kinilala niya na si Kate ang pinakamahusay na magiging kahalili bilang Hawkeye. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Homer Endriga at kay Dexter Pumarada. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.